bit kasi yung pinakinggan ko, Pastor Bob, you did it the last in the sa dulo. Sa dulo. Ngayon, inuna ni Pastor Bob. Pero same thought. Pero ang punto lang niya, kung walang proper foundation, wala ito, walang clarity. May preaching nga, hindi naman gospel. Hindi naman gospel ang death lang. Hindi naman gospel. God loves you and He wants to save you. Then repeat this prayer. Then with all of your heart, then you'll be saved. Hindi naman gospel yan eh. Tama? Baka nga hindi mo na-encounter ang 1 Corinthians 15 nung na-witnessan ka eh. Dinala ka lang sa John 3:16, then pumunta ka na sa prayer, tapos na. Hello? Dinala ka lang doon sa Romans 5:8 dahil Romans Road kasi. 'Di ba? Tapos hanggang namatay lang, wala naman doong nabuhay siya eh. So ibig sabihin, tapos kung didiretso ka, walang proper foundation, diretso ka na sa prayer at ito yung pinanghahawakan mo, oftentimes this become the object of our faith because of not explaining properly. This become the object of our faith rather than the work of Christ, rather than His saving work. Dito tayo nagtitiwala sometimes. Kaya kung tanungin tayo, save ka ba? Sa opo, paano ka na-save? Tinanggap ko si Jesus. Paano mo tinanggap si Jesus? Pinapapasok ko sa iyong puso. Paano mo pinapasok sa iyong puso? Nung nanalangin ako ng panalangin pagtanggap. Tama? So, you discover with that interview na ang kanyang object ng kanyang faith, ang pinagpatungan ng kanyang faith, doon sa kanyang ginawa, sa kanyang performance, or doon sa kanyang pag-pray. Kaya kung ito, hindi ito nakapatong sa tamang pundasyon, or baka sa ibang ebanghelyo pa nga, di ba? Or kung basta-basta mo lang itapon yan, bagsak yan talaga. Wala talaga yun. Nothing talaga yun. Kaya ngayon, mga kapatid, yan ang pananampalataya mo din.